Magandang araw po. Kasama po natin ngayon ang isang instructor mula sa Batangas State University, Lipa para sa isang panayam ukol sa paggamit ng wikang Filipino sa particular na disiplina. Siya po si Ginoong Albert Baha na Tubong Isla Verde. Sir, magandang araw po. Magandang araw din. Maraming salamat po sa pagpupunlak ninyo sa aking imbitasyon. Isang karangalan naman ang maimbitahan sa ganitong interview para maibahagi ko din yung aking kaalaman o mensahe ukol sa inyong topic. Ayun, muli. Thank you po. Ang una ko pong katanungan ay gaano po kadalas ninyo ginagamit ang Filipino sa inyong trabaho o disiplina? Sa aming trabaho kasi bilang isang instructor sa Kolehiyo ng Inhinyeriyang Panteknolohiya, tinagalog ko na din yung College of Engineering Technology, ay madalas namin itong ginagamit sa pakikipag-usap o pakikipagkomunikasyon sa isa't isa sa araw-araw para madaling kapag estudyante at versus instructor, ginagamit ko na ang medium na Tagalog para mas madaling lang maunawaan yung mga instructions na aking nais ipagawa sa kanila. Opo. Totoo po yun. Talagang ginagamit natin ang wikang Filipino sa lahat ng para madaling maunawaan ng mga estudyante. Sa ikalawang tanong naman po, anong mga sitwasyon po o gawain ang mas ginagamit ang Filipino? Pagdating sa aming disiplina o sa aming trabaho, mas ginagamit ang wikang Filipino sa pagpapaliwanag o ng mga bagay-bagay na mahirap intindihin, lalong-lalo na kung yung aking ipapaliwanag sa kanila ay maraming technical o mula sa industriya. Dahil ito yung aking trabaho, i-explain sa kanila o ibahagi sa kanila kung ano yung aking natutunan sa ibang industriya. So yung ibang mga teknolohiya at terminolohiya doon, hindi siya ganoon kadaling ipaliwanag sa mga bata sa wikang Ingles at mas mahirap din naman itong intindihin sa wikang Ingles. Ayun, tama po. Talagang ang Pilipino po ay gamit na gamit sa lahat ng larangan. Salamat po. At ay katlo pong katanungan, ano po ang kahalagahan ng paggamit ng Filipino sa inyong disiplina? Kahit sa ang disiplina, kahit hindi lamang sa edukasyon, napakahalaga ng paggamit ng wikang Filipino. Dahil nga ito ay sariling ating wikang pambansa. Sa pamamagitan ng wikang Filipino, madaling nagkakaunawaan ang lahat ng mga tao dito sa ating bansa. So yun yung isang pinakamagandang kahalagahan ng ating wika. Dito tayo nagkakaisa at nagkakasama-sama. Opo. Yun nga po. Ito rin nga po ang ating pagkakakilanlan. Yan. Ang ating wikang Filipino. Sa ikaapat na tanong po ay, ano ang mga hamon sa paggamit ng Filipino sa trabaho o akademya? Pagdating naman sa mga hamon sa paggamit ng wikang Filipino, meron na kasing ibang mga ngayon sa tuloy-tuloy na pag-aaral ng wikang Filipino, patuloy itong lumalawig at lumalalim. So yung hamon dito sa paglalim ng wikang Filipino, sa paglawig ng wikang Filipino, yung iba sa mga kabataan na aming mga tinuturuan ngayon ay iniitsapwera na lang, hindi na binibigyang halaga ang pag-unawa sa mga ganong bagay. Halimbawa sa paggamit ng mga idiomatikong paraan o idiomatikong Tagalog, hindi na nila ito binibigyan ng halaga kung kaya't ito ay mahirap na nilang intindihin kung gagamit tayo ng ibang paraan ng wikang Pilipino gaya ng sinabi kong idioms. Ayun. Thank you po. Sa ikalima naman pong katanungan, mayroon po bang mga terminolohiyang Filipino na ginagamit ninyo sa araw-araw? Siyempre naman, yung lahat ng ginagamit natin na salita o wikang Filipino na ating ginagamit sa araw-araw, yung lahat ay terminolohiyang Filipino. Halimbawa, bahay, o kaya ay lupa. Lahat yun ay terminolohiyang Filipino. So, present lagi ang terminolohiyang Filipino sa kahit anong larangan o disiplina sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Ayun. Thank you po. Sa ika-anim pong katanungan, paano po nakakatulong ang paggamit ng Filipino sa pakikipag-ugnayan sa mga kasamahan o kliyente? Parang kagaya na rin ng sagot ko sa kanina na nakatutulong ang wikang Filipino sa paraang o dahil sa paggamit nito, mas napapalapit o nagbabind ang isa't isa o nagkakaunawaan, nagkakaisa,
Sa pamamagitan rin nito, nakakatulong ang wikang Pilipino para mas madali o mas maalwang ma-deliver yung kanilang mensahe sa ibang mga tao. Ayun. Parang nagiging daan din po ito ng pagkakaisa ng bawat isa. Yan. Ano po? Na mas madali silang nagkakaunawaan kapag wikang Pilipino o sariling wika natin ang gamit natin. Kasi ito yung common sa lahat at ito yung alam natin lahat. Opo. Ayun. So, sa ikapitong katanungan po, sa inyo pong opinyon, dapat bang mas palawigin ang paggamit ng Filipino sa inyong disiplina? At bakit po kaya? Magandang palawigin ang wikang Filipino sa aming trabaho o sa aming disiplina o kahit saan. Sapagkat ito ay sariling atin. Ito yung ating may pagmamalaki sa kahit saang bansa. Kahit nasaan tayong lugar, saan man tayo magtrabaho, meron tayong sariling wika na maipagmamalaki. Kung kaya't hindi dapat natin itigil ang pag-aaral ukol dito, dapat nating mas palawigin ang wikang Pilipino dahil ito ay ating kayamanan pagdating natin sa iba't ibang mga bansa. Tama po. Talagang napakahalaga ng ating wikang Pilipino. Pati nga sa ibang bansa, kahit yung mga kapatid natin mga Pilipino doon, Opo. ang ginagamit rin nilang wika doon ay wikang Tagalog o wikang Filipino. Kapag kausap lamang nila ang mga foreigner o yung mga boss nila doon, nakakagamit lang sila ng ibang wika. Opo, yun nga. Dahil nagagamit nila yun sa kanilang trabaho, kaya nakakagamit sila ng mga salitang Ingles. Tama. Ayun. Opo. Sa ikawalong katanungan po, ano ang mga paraan upang mas mapadali po o mapabuti ang paggamit ng Filipino sa inyong larangan? Pagdating sa paraan, dahil ako na may nasa may education, meron dong program na ginugunita ang buwan ng wika. So sa pamamagitan nun, mas mapapalawig natin, mas mapapagyabong natin ang paggamit ng wikang Pilipino. Nagugunita at inaalala natin ang may malaking ambag sa wikang Pilipino, si Manuel L. Quezon. Ayun. At nabibigyan din natin ng kulay ang wikang Pilipino sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga contest na ukol sa wikang Pilipino o sa paggamit ng wikang Tagalog. Sa lahat naman ng parang nasa curriculum naman yun ng DepEd. Pero sa CHED, ang alam ko meron din yung kasama rin sa kanilang curriculum ng mga merong subject ng Filipino o paggamit ng wikang Filipino. Ito po ba yung ginagawa sa mga paaralan na sabayang pagbigkas? Ganun Yan, po ba kasama din yon sa ginaganap yun tuwing August ata. August, opo. August nga. August. Kahit sa tertiary at saka sa high school, maging sa senior o junior high school, meron din. Ayun. Sa ikasiyam pong katanungan, nakakaranas po ba kayo ng kalituhan o hindi pagkakaintindihan kapag gumagamit ng Filipino sa technical o akademikong konteksto? Paano ninyo ito hinaharap? Minsan, yung kalituhan, kaunti lamang naman dahil yun ay halimbawa yung aking discussion bilang isang instructor nila. Ang aking ibabahagi sa kanila ay napaka-technical. Yung mga major subjects kasi ang aking itinuturo sa kanila at ang mga terminolohiya doon ay mga technical na pawang pang-industriya lamang na hindi nila madalas na-encounter o naririnig. Kumbaga itong mga wika na aking o salitang binabanggit ko sa kanila ay fresh na fresh o bagong-bago sa kanilang pandinig. So, ang ginagawa ko ay mas gumagamit ako ng iba pang mga Tagalog o Filipino words na halos katumbas nung mga technical words para mas madali nilang maintindihan yung aking ipinapaliwanag sa kanila. Ayun. At sa ika-10 pong katanungan, maaari po bang ibahagi ang isang halimbawa kung saan ang paggamit ng Filipino ay nakatulong sa pag-unawa o paglutas ng isang problema sa inyong disiplina? So, hindi naman sa may problema o mayroong kailangan lutasin sa paggamit ng wikang Pilipino sa aming disiplina. Meron lamang ilan-ilan na naging problema ang wikang Pilipino. Halimbawa ay noong magpasulat ka na. Meron kasi sa subject na magsusulat sila ng gamit ang sarili nilang pag-iisip at gamit doon ang wikang Filipino. May ilan doon na hindi ganun kahusay magsulat ng wikang Filipino o magsalita ng wikang Filipino sapagkat nasanay sila sa wikang Ingles. At ang dahilan nun ay
Sinabi rin naman nila sa akin na sila ay mahilig na sadyang manood ng YouTube simula nung bata pa lamang dahil sa mga bagong teknolohiya. Totoo po yun. So yung naging problema doon, hindi siya ganun ka daling umintindi ng wikang Pilipino o minsan sawit pa siyang magsalita. Yun. So ang aking pamamaraan para madali, yung para yun ay malutas o kahit bagya lamang na malutas. Palagi ko na silang pinapagsalita ng wikang Pilipino. Bagamat nasa kolehiyo na sila, dapat ay mahusay na rin sila sa wikang Ingles, ay hindi ko pa rin inaalis ang pagsasalita ng wikang Pilipino sapagkat ito'y atin, sapagkat dapat ito ang una niyang matutunan mula nung pagkabata. Dahil sabi nga niya, no, isa siyang estudyante na sabi nga niya ay mas madali para sa kanyang unawain ang wikang Ingles. So, kaya pag pinagsalita ko sila ng wikang Pilipino, hindi sila ganun ka husay o ganun ka kagaling magwika. So yun, yung aking paraan, yung sinabi ko, ulitin ko lang, hindi ko inaalis yung pagsasalita ng wikang Pilipino para mas madali niyang ma-absorb at kung palagi niyang naririnig ang wikang Pilipino, madali na niyang matututunan yun. Totoo nga po talaga ang mga bata ko ngayon, panahong ito ay talagang mga sanay sila sa salitang Ingles at ang naobserbahan ko po ay nahihirapan sila sa mga asignaturang Pilipino kapag sila ay nag-aaral na. Ayun. Nakatutok na kasi sila ngayon sa teknolohiya. Ang ating teknolohiya naman ay karamihan doon o mas napapapokus sa mga bata sa mga wikang Ingles. At parang yun din na ang gusto ng mga magulang natin. Parang ini-aim ng mga magulang ng mga bata na maging magaling ang mga bata nila, ang mga anak nila sa wikang Ingles. Kahit hindi naman dapat yun ang kanilang pagtuunan ng pansin. Opo. Pero mas mahalaga pa rin po talaga na tayo ay marunong sa wikang Filipino. Dahil ito po ay nagagamit natin sa lahat ng oras, sa lahat ng bagay. Tsaka bilang Pilipino, iyon dapat ang ating medium na gagamitin dito sa ating bansa. Ayan, marami pong salamat sa isang makabuluhang usapan na inyong ipinaunlak sa akin. Maraming salamat din dahil ikinagagala ko na maimbita dito sa isang panayam ukol sa wikang Pilipino. Maraming salamat po uli sa oras at panahon na inyong inilaan para sa interview na ito. Ay, maraming salamat. Thank you po.